Ipinaliwanag ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang kahalagahan ng insurance sa mga sakahan. Pangunahin na rito ang pag-avail ng libreng insurance kung nakatala ang magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture of RSBSA sa isang panayam ng PIA Nueva Ecija. Ayon kay PCIC Regional Office 3A Officer in Charge Gerly Gregorio, mahalagang naka-insured ang mga sakahan na bukod sa libre o walang babayaran ang mga magsasaka ay mayroon silang maaasahan sa panahon na maapektuhan ng kalamidad o peste ang kanilang mga taniman. Aniya kahit papaano ay may maibabalik sa mga magsasaka na nasalanta ng kalamidad o nasira ang mga pananim dahil sa peste. Pahayag pa ni Gregorio, kinakailangan na ang magsasaka mismo ang mag-apply ng insurance para sa kanilang sakahan. Maaaring magpasa ng aplikasyon sa mga tanggapan ng PCIC o kaya ay sa mga nakasasakop na municipal o city agriculture office. Hinihikayat din ni Gregorio ang mga magsasaka na wala pa sa listahan ng RSBSA na magpatala sa kanilang municipal o city agriculture office para makapag-avail ng libreng insurance. Kaniyang sinabi na bukod pa rito ay may iba't ibang insurance ang PCIC tulad sa palay, mais, high-value crops, livestock at fisheries. Gayon din ay may credit at life-term insurance. Kaugnay nito ay sinabi ni Ginoong Eduardo Rivera, magsasaka mula sa lungsod ng Palayan, Nueva Ecija, na malaking tulong ang natatanggap mula sa insurance sa programa ng PCIC. Kaniyang ipinaabot ang pasasalamat sa PCIC na patuloy na tumutulong at nagbibigay ng pagkakataon para sa mga magsasaka na naapektuhan ng kalamidad at nasiraan ng taniman na kahit papaano ay makabawi sa mga naging gastusin at puhunan. Samantala, simula Enero hanggang Oktubre ng taong ito ay umaabot na sa 49.6 million pesos ang halaga ng mga indemnity check na iginawad ng PCIC para sa humigit 4,000 magsasaka na nag-file ng danyos sa mga palayan sa buong Nueva Ecija. Para sa iba pang detalye ng mga programa ng PCIC Regional Office sa 3A ay maaaring tumawag sa kanilang himpilan sa mga numerong 0943-531-7865, 0945-642-5194 at 044-600-2880. Matagumpay na nahuli ng NEPO ang dalawa sa most wanted persons ng Nueva Ecija sa pinakahuling Manhunt Charlie operations nitong umaga ng November 6, 2024. Iniulat ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Acting Provincial Director ng NEPO, na dakong alas 10:30 ng umaga nang ang magkasanib na mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station, Regional Intelligence Unit 3, PIU, NEPO at Santa Rosa Municipal Police Station ay nagsagawa ng Manhunt Charlie Operation sa Barangay Mapalad, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang operasyong ito ay humantong sa pagkakaresto sa isang 20 anyos na lalaki mula sa Barangay Patala, Cabanatuan City na nakalista bilang top most wanted person sa Cabanatuan City na nasa number 7 sa regional level. Siya ay dinakip sa bisa ng isang warrant of arrest para sa statutory rape at rape na walang inirekomendang piyansa. Samantala, dakong 10:50 ng umaga, nang arestuhin ng mga operatiba ng San Leonardo Municipal Police Station ang isang 34 anyos na lalaki mula sa Mallorca, San Leonardo, Nueva Ecija na siyang top 1 most wanted person sa San Leonardo. Siya ay dinala sa kustudiya sa bisa ng warrant of arrest para sa 8 bilang ng estafa na may inirekomendang piyansa na 128,000 pesos katumbas ng 16,000 pesos para sa bawat kaso. Ang dalawang akusado ay kasalukuyang nasa kustudya na ng kanilang operating units.
Sinabi naman ni Hermino na sila ay nakatuon sa pag-secure ng hustisya para sa mga biktima ng mga individual na ito. Kasabay ang paghimok sa lahat ng mga biktima na ituloy ang kaso at huwag matakot dahil nakandaan niya ang kapulisan na suportahan at protektahan sila sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Nagtungo ang kinatawan ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija at alkalde ng siyudad ng Cabanatuan sa South Korea para personal na masaksihan ang 4-day exhibit ng pinakamalaking agricultural machinery at industrials sa nasabing bansa noong October 31, 2024. Ang nasabing kaganapan ay tinawag na KEMSTA 2024 kung saan nakasama nina 3rd District Representative Rosana Ria Vergara at Cabanatuan City Mayor Micah Elizabeth R. Vergara, ang Kamiko Chairperson na si Shin Hil Kim, DA Secretary Francisco Tio Laurel, DA Undersecretary Jerome V. Oliveros at DA Assistant Secretary Engineer Arnel Di Mesa. Natalakay ng mga ito ang mga tuntunin ng malaking proyektong itatayo ng Kamiko sa lungsod sa harap ni Maria Teresa B. Dizon, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary ng Pilipinas sa bansang Korea at ni PhilMec Regional Director Dionisio G. Albendia. Sa kasagsagan ng pag-uusap, naresolba at naisapinal na ang ilang detalye ng proyekto, maliban na lamang sa ilang minor unsettled concerns na pinaniniwala ang maayos din kung makagagawa ng batas at mapirmahan ito. Sinamantala na ring bisitahin ng grupo ng Cabanatuan LGU ang Asia Technology Company Limited, isa sa kumpanyang pagmamay-ari ng Kamiko, kung saan naroon ang exhibit room ng mga iba't ibang klase ng farm machineries. Natapos naman ang makabuluhang pagbisita sa bansang Korea sa pamagitan ng isang pribadong salo-salo na dinaluhan pa rin ni Mayor Micah at ng kanyang kakambal na si Attorney Maita Vergara.